na boses ko. Maraming aspects na nakarelate ko si ma'am, pero yung dalawa lang ang sasabihin ko. Unang-una as my mentor in teaching. Nagsitin ako sa kanya sa Chem 153 kasi papag-through daw ako ang subject na ito before the first time I taught it. And under her, naintindihan ko talaga, I think, yung thermodynamics. In fact, it is the subject that I enjoy teaching most. Hindi ko lang alam kung nag-enjoy yung tinuturuan ko. Tapos, ang second is as my publication mentor. Kasi nung nag-PhD pa ako, sa Ateneo ako nag-PhD. Pero under UP Ateneo Lasal Consortium. Actually, wala akong ka-idea no, na importante mag-publish. Kasi yung aking advisor, pare, hindi niya in-emphasize na kailangan mag-publish. Tapos hindi naman required sa Ateneo. So, nag-graduate ako ng PhD, wala akong publication. Although, I had a short stint sa US, nasabi yung advisor ko sa US na publish, ganyan. Hindi ko naman pinapansin. Tapos, pagdating ko sa UP, kasi sa UP ako magtuturo dahil doon ako connected talaga. Bigla na lang andun yung, kailangan mag-publish, hindi ka ma-permanent, hindi ka ma-publish. Di parang na-culture shock ako. Tapos, si Ma'am Elma ang nagturo sa akin. So, yung first publication ko, I owe a lot to Ma'am Elma. Siya yung nagturo sa akin how to make a paper. Tapos, yung first ISI publication ko din is because of Ma'am Elma. Kasi naging BA Bar fellow ako noon. And si Ma'am ang postdoctoral advisor ko. So, tinulungan din niya ako doon. So, on two counts, siya talaga yung aking publication mentor. And also, as a friend and colleague, naalala ko noon, nagpa-masters pa ako noon. Si Sir Laguna yung advisor ko So, andun ako sa rookie, sir. Tapos, andun din si Ma'am Elma. Tapos, meron pang isang faculty member na bagong kasal. Hindi ko sasabihin yung pangalan niya. Tapos, syempre, bagong kasal, di ba? For the first time, makikilala mo talaga yung napangasawa mo. Ang daming reklamo. Tapos, ewan ko naman, but free naman silang dalawa na kahit andun ako, open sila ng pagkakwenta. Di syempre, yung aming tema. Tapos, ang naalala ko talaga yung advice ni Ma'am Elma sa kanya na naging guide din sa buhay ko. Kasi ang advice ni Ma'am Elma, nung bata-bata pa siya, she tried to, siyempre, marami kang, bawat isa naman sa atin mga top-up, diba? So, she tried to change people around her, especially, siyempre, yung closest. But in the course of time, she learned to accept people as they are, starting with her. And that really became a guide for me. I really felt there was wisdom in her words. Siyempre, marami pa silang napag-usapan, pero yun ang natatandaan ko. And so Father in heaven, I thank you so much for the blessing of knowing Ma'am Elma and for her being a blessing to me and to all of us at the Institute of Chemistry. I entrust her to your loving kindness and mercy. I entrust her to your love. In Jesus' name, amen.